Amen. Purihin po ang Panginoon sa atin pong napakinggang special number. Si Mikong nagdala. Si Mikong nagdala sa ating special number. Ay, nako. Okay, so purihin po ang Panginoon at ngayon po ay dumako tayo sa ating pag-aaral po ng salita ng Panginoon. So minsan pa ay mapakinggan natin ang salita ng Diyos. At samahan po ninyo ako in the book of Romans. Muli po, Romans chapter 12 from verses 9 up to verse 21. So Romans 12, 9 to 21. Okay, sige, tayo pong lahat ay magsitayo para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. Okay. Sige, so tayo po ay subaybayan po natin ang pagbasa. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. Be devoted to one another in brotherly love. Give preference to one another in honor. Not lagging behind in diligence. Fervent in spirit. Serving the Lord. Rejoicing in hope. Persevering in tribulation. Devoted to prayer. Contributing to the needs of the saints. Practicing hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Be of the same mind toward one another and do not be haughty in mind, but associate with the lowly. Do not be wise in your own estimation. Never pay back evil for evil to anyone. Respect what is right in the sight of all men. If possible, so far as it depends on you, be at peace with all men. Never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. But if your enemy is hungry, feed him, and if he is thirsty, give him a drink, for in so doing, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos, salamat po. At kami pong minsan pa ay makapakinig ng iyong salita. O Diyos, patuloy niyo pong buksan ang aming kaisipan sa katotohanan patungkol po sa pamumuhay ng katanggap-tanggap sa iyo pong paningin. At tulungan niyo po kami na ito po ay maabot namin, Panginoon, sa tulong at biyaya po ninyo po, Panginoon lamang. At inyo pong lingkod na gamitin niyo po lamang na instrumento ng pagpapahayag. At itago po ninyo sa likod ng inyong pong kabanalan. At batin niyo po ang aking mga pagkukulang, mga kasalanan, Panginoon. Tumingi po ako ng tawad sa iyo, O Diyos. At sa umagang ito, patuloy niyo po lamang akong gamitin para sa iyo pong paghahayag. At ang karangalan po ninyo, ang patuloy po na maitaas sa lahat ng aming pong mapapakinggan sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. So, patuloy tayong mag-aral patungkol po sa pamumuhay na karapat-dapat sa Diyos. So, still our theme is spiritually alive to live for God. So, now that we are Christians, ngayon pong tayo Kristiyano na, maliwanag na sa atin ang layunin po ng buhay. So, hindi na tayo nangangapa sa mundong ito kung ano ba ang buhay ko ngayon or para saan ba ako nabubuhay ngayon. At tayo po ay tinuruan ng katotohanan patungkol po sa ating bagong buhay, kung kaya tayo ba ay nabubuhay na ngayon para sa Panginoon. So, do you live your life right now for God? At kumusta ho ang ating pagkilala sa Kanya? Kumusta po ang ating pagsamba sa Kanya? Kumusta po ang ating paglilingkod sa Kanya? So ito po ang reflection ng ating pagkakilala sa Panginoon. Hindi po yung just only confession. So kino-confess lang natin that ako'y Kristiyano, pero pagdating sa worship, so hindi ganun yung ating adoration. Yung pagpupuri natin sa Diyos ay napakadalang. Parang once in a blue moon. Sa isang linggo, gano'n natin kadalas binabanggit ang purihin ng Diyos or praise the Lord. Gano'n natin binabanggit ang pasasalamat sa Panginoon. So naalala lang ba nating magpasalamat sa Diyos kapag linggo o kapag may natanggap tayong blessing? So gano'n lang ba ang ating routine sa buhay na ito? At ang ating paglilingkod, kumusta rin? So ito yung reflection ng ating knowledge
about the life purpose that we have. Ano po? So ngayong alam na natin ang buhay natin ngayon, na ito'y para sa Panginoon. So ano na ang ating paglilingkod sa Kanya? Kaya ang ating present status bilang Kristiyano, ang reflection ng ating tunay na damdamin sa pagsamba at paglilingkod. Kaya dapat nating maunawaan na ito'y mangyayari lamang sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. So hindi natin ito magagawa sa ganang atin. Sabi po ng Philippians chapter 2, verse 13, it is He who is at work in you. So God is at work in us. So siya po ang aktibong gumagalaw sa atin at sa tulong niya, nagagawa natin ang dapat nating gawin ayon po sa kanyang kalooban. So to will and to work according or for His good pleasure. So para sa kanyang ikalulugod. Kaya we're moving on to the other side ng ating buhay pananampalataya. So our spiritual life purpose, and that is number 2, to live towards people. So hindi lang po ang reality ho ng buhay natin dito. So yung purpose ng buhay natin ngayon na tayo is spiritually alive is para sa Panginoon, that is primary. But other than that, sabi dito, we should live towards people. Kailangan din nating mabuhay para sa tao. Okay? Hindi ho tayo mabubuhay para sa sarili dahil doon tayo galing. Amen? Parang hindi ibig sabihin, sarili pa rin ba natin ang ating kumbaga, priority? Ngayon tayo nasa Panginoon na? So, hindi na. So, kaya nga, ang isa pang realization po natin na tayo po yung nakakilala na sa Panginoon, so, mas iniisip natin ang iba kumpara sa ating sarili. Mas concerned tayo sa kapakanan ng iba kumpara sa ating sarili. Mas iniisip natin ang ikabubuti ng iba kaysa sa ating sarili. Tama po ba? Baka sinasabi natin Kristiyano tayo pero ang iniisip pa rin natin yung sarili pa rin natin. Ano yung mapapakinabang ko dito sa pag-attend ko ngayong umagang ito? Ano yung mapapakinabang ko sa pag-join ko sa fellowship na ito? Sa pakikinig ko ng Bible study na ito? So, ano yung mapapakinabang ko? Hindi yung sa halip na isipin natin, ano yung may ko-contribute ko sa mga taong mai encounter ko o makakasalamuha ko kung ako ay magjo-join sa gawain ito. Okay? Kaya ito po yung ikalawa po natin. So, living towards people. Ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 4 verse 9, 2 are better than 1. So, hindi ho tayo niligtas ng Panginoon para mabuhay para sa ating sarili o pagiging makasarili. Kinakailangan ho na kumbaga sa ating pagtupad ng ating tungkulin bilang anak ng Diyos, may katuwang ho tayo. May kasama tayo. Consistent po ito doon sa ating pinag-aralan last time. Ano po? That we are one body. Tayo po yung isang katawan. Hindi po isang tao, kundi isang katawan. At binubuo ng iba't ibang bahagi. At ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang function. So tayo, bilang bahagi ng katawan ni Kristo, meron po tayong kanya-kanyang function. It doesn't mean na ang church ho ay may isa lamang function. Kaya sabi diyan is, two are better than one. So living for God is not living alone, and we can achieve God's intended purpose through the help of other Christians. As the preceding topic says, that's why we should be more motivated to reach people since it is God's will to do so. Hindi ho ibig sabihin na tayo ho'y niligtas ng Panginoon basta ako'y attend, basta ako ay Christian, basta ako ay naligtas. Pero wala tayong initiative na abutin ng ibang tao. Wala tayong initiative na, let's say, sa isang household, sa isang bahay, makasama natin sila sa church. Bahala kayo. Ganun ba ang ating mindset? Basta ako'y nakakilala sa Panginoon, bahala kayo. Ganun ba? Hindi dapat ganun. Sapagkat ang puso ng Panginoon is maligtas ang tao. Maligtas ang lahat. At yan din ang ating puso para sa kanila. Hindi lang yung kasama natin sila, kundi makasama din natin sila sa walang hanggan. Kung ipapahayag po natin ang dapat nilang malaman. Kaya, again, our second point is living towards people. So, we should be more motivated to reach people, to reach our loved ones, our
neighbors, our classmates, our office mates. Mga kapatid, sila ba'y laman ng ating panalangin? O baka puro sarili lang natin ang idinadalangin natin sa Diyos? Yung mga plano natin, yung mga adhikain natin sa buhay, yung mga pansarili nating hiling or kahilingan. Baka yun lang ang content ng ating panalangin. Pero hindi tayo people-centered, hindi tayo concerned sa iba. Okay? Kaya bago po yan, so ito po yung ating subpoint. So we have my duties to self, o yung tinatawag po nating personal duties, before we reach, o bago tayo umabot sa mga tao, ano dapat muna ang gampanan natin sa ating sarili. Next, we have our duties to the family of God, and then our duties to all people, and our duties toward enemies. So saklaw ho nito, lahat. Sarili, kapatid sa Panginoon, kapwa-tao, kaaway. So hindi ho ito, kumbaga wala ho ditong kampihan. Kung hindi ibig sabihin na ang pag-aaralan lang ho natin is yung kakampi lang natin o yung kasundo lang natin. Even enemies. Meron din pong principle ang salita ng Panginoon. Kahit po yung mga umaaway sa atin, nanlilibak sa atin, meron din pong turo po ang Bible para po dito na dapat nating yakapin kung tayo po ay tunay na nakakilala sa Panginoon. But now, ang focus muna natin po is dun po sa verse 9. So, my duties to self. Tingnan po natin, ang sabi po dyan, let love be without hypocrisy. So, first, ano ba dapat ang ating pangunahing tungkulin na sinasabi po dito? Kinakailangan na ang pag-ibig natin ay walang pagpapanggap. So, this is a command. Sabi dito, let love be without hypocrisy. So, pakatandaan po natin mga kapatid that if we're going to sum up the gospel sa isang salita, ano pong message ho nito? Ano pong salitang ito? Pag-ibig. Okay? At ito'y pag-ibig ng Panginoon. Amen? So if we sum up the gospel in one word, that is love. Ito po'y pag-ibig. And this supreme virtue of love surpasses every human endeavor. Hindi nito kayang pantayan ng kasipagan o ng pagkakawang gawa ng kahit sinong tao. Kaya, hindi ibig sabihin that this is my act of love. Okay? So, sabi dito, let love be without hypocrisy. So, hindi ito yung, halimbawa, this is my act of love. Magdodonate tayo. Okay? Pero sa puso natin, ginagawa natin yan para i-elevate natin yung ating sarili. Hindi para mag-glorify ang Diyos. Diba? Kaya sabi dito, let love be without hypocrisy. So, walang pagkukunwari. Kaya ang una natin dyan is genuine love. Totoong pag-ibig. So, again, the gospel in one word is love, and this virtue surpasses every human endeavor and knowledge. Our love must be the same of the one who has shown it in the person of our Lord Jesus. Kaya dapat maliwanag sa atin ang kahulugan ng pag-ibig na itinuturo sa atin ng Biblia. Hindi yung ang konsepto natin ng pag-ibig is yung konsepto rin ng isang hindi Kristiyano. Na kaya siya umiibig sapagkat meron siyang hinihintay o meron siyang, kumbaga, ina-anticipate na magiging babalik sa kanya. O kumbaga, meron itong consequence. Yan, return of investment. Nag-impo ka, may babalik sa iyong mabuti. O ikapapakinabang mo. So, hindi ganun yung pag-ibig dito. Because this kind of love is the giving kind of love. Pagbibigay na walang hinihingi o pagbibigay na walang kapalit. Wala kang inaasahan, basta't nagbibigay.
Yun po yung act of love dito, mga kapatid, or act of giving. Okay? So again, that is, it must be the same of the one who has shown it in the person of our Lord Jesus. So, bigay tayo, bigay. Alam natin na ang Diyos ay Diyos na mapagbiyaya. At kung ibibigay natin ang dapat ibigay, ayon sa kalooban ng Panginoon, alam na ng Panginoon ang ating pangangailangan. Hindi yung, kaya ako magbibigay ng ganitong kalaki kasi mas malaki pang ibibigay sa akin. Ano po? Na kung saan ang mindset natin is makikinabang tayo. Hindi ang, sa halip na isipin natin, maluluwalhati natin ang Panginoon. So this is number 1, let love be without hypocrisy. So first, concerning our spiritual gifts. So last Sunday, ito po yung ating topic. It will be nothing, so these spiritual gifts will be nothing without genuine love. So walang kabuluhan ang lahat ng ating mga kakayanan kung hindi natin ito i-exercise ng may pag-ibig. Sabi nga ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 13, I will be a noisy gong or a clanging cymbal if I have the gift of prophecy. Kung meron na akong kaloob sa paghahayag ng kanyang mensahe, pero walang pag-ibig. Kung meron na akong kakayanang i-exercise ang aking spiritual gift, pero wala akong pag-ibig, ako'y wala. Sabi nga, I am nothing. Ako'y walang silbi. I am useless. Hindi natin nagagampanan ng mabuti at tama yung atas na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya see to it, mga kapatid, na ito'y totoong pag-ibig. Ang paggampan natin ng ating mga kakayanan o ang paggamit natin ng ating mga kakayanan ay nagagawa natin ayon sa pag-ibig. And we have our worship. So it will be judged whether it is by genuine love or not. So, alam ng Diyos ang ating mga puso sa pagsamba natin ngayong umagang ito, kung totoo ba o hindi. Sapagkat may mga tao po na ginagamit lamang nila ang kanilang bibig para sa Panginoon, pero malayo ang kanilang puso. So ito yung ating topic nung nakaraan sa prayer meeting po natin. So hypocritical worship. Hindi tunay na pagsamba sa Diyos na kung saan masipag ang kanilang bibig, pero ang puso nila ay malayo sa Kanya. So sabi po ng Mark chapter 7, they honor me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin. Kaya kung hindi bunga ng pagmamahal ang ating pagsamba sa Panginoon, wala itong pinag-iba sa mga seremonya na kinamulatan natin. Wala itong pinag-iba sa mga tradisyon na talagang pinagsipagan ho nating gawin nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. Katulad ngayon, mayuhan. Ano po? So, alam naman po natin pag mayuhan ay meron pong mga aktibidad. Di ba? So, bilang pagpupugay sa kanilang kinikilalang Diyos. Pero sa atin, wala hong mayuhan. Kahit mapahunyo, Hulyo, Agosto yan. Amen? Amen. Walang pinipiling sandali, araw o oras ang pagsamba natin sa Panginoon. So, our worship will be judged. Ang Diyos po ang huhusga sa pagsamba natin, hindi tayo. Pwede nating mapukaw ang damdamin ng iba at sabihin, pagkarelihiyoso mo naman at linggo wala kang absent sa church. Pero, hindi natin maluloko ang Diyos. Sapagkat kung ginagawa natin yan pero walang pag-ibig o hindi bunga ng pag-ibig na tinanggap natin mula sa Panginoon, hindi ito magiging katanggap-tanggap sa atin, Panginoon. And we have our spiritual life. So our spiritual life itself will be a mere performance only. Remember the word hypocrite. What is the word hypocrite? An actor. Magaling siyang gumanap ng isang katauhan na hindi siya sa totoong buhay. So yun yung tinatawag nating hypocrite. So ganun din po na
ang pagkukunwari ho natin ay maaaring mangyari po sa ating gawain, sa ating pagsamba sa Diyos. Huwag sana na ito'y nangyayari sa atin. Pero ito po ay nangyayari. Ano po? It will be a mere performance only. That is hypocrisy. And hypocrisy is the antithesis of love. That's why let love be without hypocrisy, because love and hypocrisy cannot be, sabi nga, hindi natin pwedeng pagsamahin. They cannot coexist. Mga kapatid, kung ikaw ay hypocrite, walang pag-ibig. At kung ikaw ay may tunay na pag-ibig, walang pagkukunwari. Hindi mo pwedeng magkasama. Kaya walang hypocritical love. Wala ho. Kung love, that is unhypocritical. Totoo. Hindi nagkukunwari. Otherwise, walang pag-ibig. Kaya ikaw ay mapagpakunwari. So, there's no such thing as hypocritical love. Therefore, love is of God. Hypocrisy is evil. So, ang pag-ibig ay mabuti. Ang pag-ibig ay buhat sa Diyos. Ang pagpapaimbabaw ay masama at hindi sa Diyos. Kaya maliwanag po ang sinasabi dyan. Ang inyong pag-ibig ay wag nawa, o ang inyong pagmamahal ay wag nawang mapagpakunwari o mapagpanggap, sapagkat hindi ho katangian ito ng isang anak ng Diyos. Okay? So that is our first personal duty. Kailangan nating tiyakin sa ating mga sarili na ang ginagawa natin para sa Diyos ay bunga ng pag-ibig. Hindi ng ating sarili. Kaya nakakatakot magsabi na, bunga ko yan. Oh, yung mga matatagal na sa church na yan ay bunga ko yan. Pero hindi natin to church. Ano ho? In a way na tayo ang nagtayo. Kundi ang Panginoon. Ang Panginoon ang tumawag. At sa biyaya na niya, sila'y sumunod. Tayo man ay tinawag ng Panginoon at sa kanyang biyaya, tayo ay sumunod. Di ba? Hindi po ito dahil sarili mo, initiative mo. It's by the love of God. Okay? The greatness of God's love. So the love that we must practice is love from the heart. 1 Peter chapter 1 verse 22. Love from the heart that is made new, and love from above that is selfless and good. So pag-ibig na mula sa puso na binago at pag-ibig mula sa itaas na hindi makasarili at mabuti. Kaya not simply love but genuine. And that is from God. Amen? So that is number one, genuine love. First personal duty. Before we move on, before we reach. Sabi nga, bago tayo umabot sa mga tao, dapat ganito ang ating kaisipan. And number two, we have hatred for evil. So that is in verse 9 pa rin. Abhor what is evil. So, kapag tininan po natin yung word na abhor, so in Greek word, that is the word apostogeo, which means to utterly detest. To utterly detest or to be disgusted. Bagay na inaayawan mo. Bagay na pinandidirihan mo. Bagay na nakakasulasok sa iyo. Dapat ito ang ito na dapat sa atin ngayon. Ano ho? Ang meron tayo sa kasalanan o kasamaan. Any deed or word na alam nating masama sa Panginoon, kailangan ito ay isa ng nakakadiring bagay sa atin. So, kung meron nakakadiri sa ating pagkain, pinapaitan, o papaitan, ano pinapaitan? Papaitan, for example, so,
Kung may nadidiri sa atin, dapat ganun tayo. Ano ho, pagdating sa masama. Okay? Balot. Sarap yan. Pero yung hindi pa nangangahas kumain ng balot, so sana ganun din ang tingin natin sa kasalanan. Sa masamang salita, sa masamang bisyo, masamang gawa. That is abhorrence, okay? Towards evil. Okay? So sabi dito, it calls for every Christian to have a clear and decisive rejection of evil. Isang malinaw, sabi nga, and decisive. Talagang final, porsigido, na talagang ito ay dapat mong iwasan. Masama, sapagkat ito'y masama. Because children of God, sabi dito, children of God abhors evil because God abhors evil. Kung ikay tunay na anak, kung ano ang trato ng Diyos dito, ito din dapat ang trato mo. Kung paano tingnan ng Diyos ang masama, ganun mo din dapat tingnan ang masama. Masama yan. Di ba? Bakit may, sabi nga, kung ipinagpapatuloy mo, how come nasabihin mo na ikaw ay anak ng Panginoon? Proverbs 8:13, the fear of the Lord is to hate, not to have. Isang letra lang, pwedeng mabago lahat. So, the fear of the Lord is to hate evil. Pride and arrogance and the evil way and the perverted mouth, I hate. Proverbs 8:13. Ito ang pagkatakot sa Panginoon. Ang kamuhian mo ang masama. Ang kasuklaman mo ang masama. Pride, arrogance, the perverted mouth. Di po ba? Yung mga bibig na talagang masakit sa tenga. Mapapalabas man yan, mapa-short, video. Talagang ako po ay na para bang kinukuryente. Pagka narinig ko po yan. Sa totoo lang. Samantalang hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon ay normal lang sa atin. Kasi syempre, barkada. Kung ano yung bukang bibig ng barkada mo, nagiging bukang bibig mo din. Nakakasanayan din natin yan. Pero iba na po tayo ngayon. Psalm 97 verse 10, hate evil, you who love the Lord, who preserves the souls of His godly ones. He delivers them from the hand of the wicked. So hate evil, you who love the Lord. Kung tunay mong iniibig ang Diyos, kamuhian mo ang masama. Now, do you love the Lord? Do you love God? Do you hate evil? Parang humina doon sa pangalawa. Okay? But if we love the Lord, hate evil. And hatred of evil is shown by avoidance. Paano natin may papakita yung pagkapuot natin sa masama? Iwasan natin. Kasi marami hong Kristiyano, kaya ho sila na huhulog. They were being tempted or carried away. It's because instead of avoiding, they entertain evil. We must not entertain nor allow evil to enter in our minds. So, kailangan meron tayong security system. Let's say, alam mong masama, agad, tigil agad. So, stop agad. So, para bang alarm, nagsisilbi siyang alarma sa atin na hindi ko to pwedeng i-maintain or hindi ko to pwedeng i-take sa aking mind kasi alam ko na mapapahamak ako dito. Alam niyo po, sa biyaya po ng Diyos, binigyan po niya tayo ng discernment na maramdaman natin ang mga bagay na po pwedeng ikahulog natin sa pagkakasala. Amen. Totoo yan. Hindi ho ibig sabihin na
Para bang ano tayo, blame game tayo pagka tayo nahulog sa pagkakasala katulad ni Adan at ni Eva na they were, sabi nga, they fell into sin and nung tinanong sila ng Panginoon, kasi itong babaeng ito na ibinigay mo sa akin, so parang ang Diyos pa ang sinisi, di ba? Oh. Nung tinanong sila lalaki, kasi itong babaeng ibinigay mo sa akin, pinakain sa akin yung bunga. Oh, but indirectly, parang ang Diyos din ang sinisisi kasi ang Diyos ang nagbigay ng babae. Oh, tapos yung babae, nung tinanong ng Panginoon, kasi yung ahas. Okay? Kaya avoidance. We can show our hatred of evil by avoidance. Pag-iwas. Just like Joseph. Remember Joseph? Nung siya ho'y tumakbo palayo kay sa asawa ni Potiphar, kahit siya'y nagpatikar palabas, patakbo palayo. Pero that is the right, okay? The right way. Ito yung tamang way para hindi tayo mapahamak o mahulog sa kasalanan. Psalm 1:1. Ano po sabi sa Psalm 1:1? How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. So, if we continually walk, sabi nga, in the counsel of the wicked, hindi tayo magiging mapalad or hindi tayo magiging matagumpay sa buhay na ito. Nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. So, doesn't, nor. Napansin po natin, kung hindi ka sumasapi o hindi ka nakikipamayan o hindi ka isa sa mga ito, sa mga makasalanan, sa mga masasama, sigurado ang kapahamakan. Tandaan po natin yan. Do not let yourself be exposed to any sort of evil. Kaya, hate evil. Kamuhian po natin ang masama. Meron tayong discernment para malaman natin kung ito'y mabuti o kung ito ay masama. So, another example. Bigyan po tayo ng isang example. Yung ating mga gadgets. Yan ba'y mabuti o masama? Sasabihin sabi nga, mga Gen Z, mabuting mabuti. Sabi ng mga Gen Z, mabuting mabuti. Kasi entertaining siya. Para doon sa mga sa mga millennials pataas, so we see that talagang mabuti siya as a way of, sabi nga, technology. So for communication. Communication natin, di ba? So, pero kapag nasobrahan, so alam nating masama siya. Ano po? Talagang masama siya dahil kapag ito na yung, kumbaga, ang preoccupation na ng mind mo, kapag ito na lang ang nasa laman ng isip mo, wala, hindi natin alam yung tama or hindi natin alam yung pangunahin na dapat nating unahin. So there's some kind of yung priorities natin ay hindi nakakamada ng tama. Yan. So, yun yung problema. Kapag let's say 24/7 or most of our time ay nandoon, so namimiss natin gawin yung mas dapat. Namimiss natin gawin yung mas importante. Kaya hirap nating identify kung ano mas importante. Kasi mas nababaling tayo sa ibang bagay na hindi naman importante. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, sabi dyan, discernment. So to know kung ano ang ikabubuti natin at ikasasama natin. And number 3, holding on to the good. So magkasama po ito. Abhor what is evil and cling to what is good. So magkasama yan. So kung may iwasan, meron din dapat
panghawakan. At ano dapat ang panghawakan? Ang sabi dito, mabuti. So, cling to what is good. So, the word cling is from the Greek verb kolao, and the word kolao is from the word kola. Hindi po ito yung iniinom. Ang ibig sabihin po ng kola is glue, pandikit. At ano po ba ang pandikit? Sabi dito, it indicates bond. Okay? Or binding to what is good. Dumikit tayo sa mabuti, hindi yung dikit tayo ng dikit kung saan-saan o kung kani-kanino. Dikit tayo ng dikit kung kani-kanino, hindi natin alam na ang buhay pala nito hindi pala makadiyos o hindi para sa Panginoon. Oh. So sabi dito, cling to what is good. So it is a call to discernment, a careful evaluation of everything so that we can decide what to reject and what to cling to. What to reject and what to cling to. Hindi yung puro cling tayo. Mga kapatid, sa lahat cling tayo. Wala tayong abhor, wala tayong avoid. Kung Kristiyano ho tayo, meron tayong iniwasan, meron tayong pinangahawakan. Ganun po yun. Hindi yung puro hawak lang tayo, puro tayo, sabi nga, kung ano yung ikapapakinabang natin. 1 Thessalonians 5, verse 21 to 22, but examine everything carefully. Examine everything carefully, hold fast to that which is good, and abstain from every form of evil. So magkasama pa rin. Hold fast to that which is good, and abstain to every form or from every form of evil. So what is the right application? Abstain, okay, from evil, and hold fast. Tindigan natin, panghawakan natin ang mabuti. So the last two are inseparable. We cannot cling to what is good if we do not abstain from evil. Kaya ngayon, kagaya po kanina, love and hypocrisy. So ganito din po sa ating sumunod na katotohanan. So sabi dito is, we cannot cling to what is good if we cannot or if we do not abstain from evil. Kaya meron dapat munang abstinence o paglayo o pag-iwas bago natin tuluyang panghawakan ang mabuti. Mga kapatid. So the only thing to do to keep ourselves holding on to the truth is to resist evil. Resist evil. Kaya sabi doon sa James chapter 4, submit therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Kung wala hong resistance sa kaaway at sa masama, ay mahirap po na mapanghawakan natin ang tama. Hindi tayo makakapanatiling matibay sa pananampalataya kung meron pa rin tayong hinahawakan o kinakapitang masama sa ating buhay. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 12, put off, hubarin natin ang mga balakid sa ating pagtakbo sa pananampalataya. Hindi ho tayo makatatakbo ng mabilis kung marami pa rin tayong bit-bit sa ating pagtakbo na hindi naman makatutulong sa ating takbuhin. Amen, mga kapatid? Amen. Sabi nga nauna pang maalala ang gadget bago ang Biblia. Di bali nang maiwan ang Biblia sa church, wag lang gadget. Tama ba? Di bali nang maiwan ang Biblia, wag lang gadget. Nakatuwigan naman ng mga may gadget. Pastor, meron akong audio dito eh. Yan. Yung Bible app. Tapos habang message, hindi naman Bible app ang nakabukas. Hindi naman Bible app. Messenger pala. May kausap. Okay, so again, holding on to the good, brothers and sisters.
Let us examine. So tayo maging mapanuri sa lahat ng ating ipinapasok sa ating isip at sa bawat ginagawa po natin. Sapagkat yan ang magiging reflection ho kung paano po tayo aabot sa mga tao. Kung tama pa rin ba yung magiging application natin inside the church, kasi yun yung susunod nating point, in the family of God, and sa lahat ng tao, to all people, and sa ating mga kaaway. Kung hindi natin sisimulan sa ating sarili, wala hong mangyayari. So again, brothers and sisters, let us live. Okay? First, with these personal duties. Genuine love, hatred for evil, and holding on to the good. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat sa iyo pong salita. Salamat po sa patuloy niyo pong pagpapaalala sa amin na upang kami ay maging epektibo sa pamumuhay Kristiyano, magkaroon po kami ng discernment sa tama at mali, at magkaroon po kami ng tamang response sa mga bagay na ito, Panginoon. We should hate evil and cling to what is good, Panginoon. And ang pag-ibig namin, O Diyos, ay maging katotohanan, sincere. Hindi ho ito mapagpakunwari na kung saan ay inyo pong nakikita sa amin, Panginoon. Kaya salamat po sa mensaheng ito at ikaw po lamang ang maitaas namin sa amin po paglalapat nito sa amin po mga buhay. Humingi po kami patuloy na karunungan kung paano po namin ito mailalapat, O Diyos. At ikaw lamang ang patuloy po namin mabigyan ng kaluwalhatian sa amin pong gagawin. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon. Okay, so ngayon po,